Taramdam ang kalibungan usa nga programa nga maghahatag iyo yung kasayuran mahitungod ang mga serbisyo o aktibidade sa DENR, ang Department of Environment and Natural Resources Harion 8. Taramdam ang kalibungan magpapahayag ang mga hibagruanan ug mga pangasoy ang mga hintutungdan kabahin ng pagbaguhan aton klima o climate change. Taramdam ang kalibungan. DENR, Balita, Kalibungan. Mobay katak na mga sangkayan para na aton balita kalibungan. Kasumpayan pagsalin urog ha ika-23 nga selebrasyon ang Philippine Eagle Week usa nga Communication, Education and Public Awareness Program or CEPA nga aktibidad ang ginhimuhan Department of Environment and Natural Resources sa Burauen, Leyte para mas parigunon ang ira kay babroanan kabahin ng Philippine Eagle nga nan importansya han pagmaintenar han iya natural nga proyanan. Mahinumduman nga ang kagurangan hini nga bungso usahan ng mga kumpirmado nga may ada nakitaan nga Philippine Eagle didapahan na bulanhan na Disyembre 2021 sumalahan na team nga tikang ha University of the Philippines Diliman nga kumadto hini nga lugar. Kadugangan hini nga lugar hantak Eastern Samar, Calbiga Samar, ngan anha anunang lubi mountain range nga aada ha mga boundary hana Burauen, Haro, Albuera, Ormoc City nga may ada gihapa pasensya han Agila. Ha ginhimo nga sepa egin na papahinumdum han mga taga DENR ang importansya han Agila nga na pagpaklaro nga ang presensya ng Philippine Eagle ha ira lugar inusang indikasyon nga marabong pa ang kagurangan nga na malibsog pa ang biodiversity nga makikita nini nga lugar. Among importante kaupay nga maproteheran ang mga kagurangan nga na maging sustainable ang paggamit ng mga rekurso nga aanhi ini nga lugar. Padayon naman in mga panawagan nga maging responsable ang natanan ha pagproteher han kalibungan han mga mulupyohan Burauen ngan han mga hagrani nga mga lugar. Aadi ang naging pamahayag ni Honorable Rogelio Gloria, Kapitan han Barangay Cagbana, Burauen, Leyte. Damon na sumat-sumat liwat ha na nalakat ngadto ha kuan mga ngadto ha lasang amon lasang din nga may danaga kita hinda ko nga kuan tamsi gin papakilala man han taga Philippine Eagle nga busag tiya din hadugan katima niya tindog hitaas maabutin harani metros so suga dito na nakakuan hira nga Philippine Eagle ato ging kuan na kami han bantay kagurangan para liwat kami makaproteheran mga kagurangan. Usang nga leader ha tribo Mamanwa nga nag-uukoy ha Burauen, Leyte ang nawagan nga mahibaro ang natanan yung pagrespeto na aton kagurangan nga na pagproteher ang mga rekurso nga makikitaan sulod ini. Ini ang naging panawagan ni Juni Banagbanag ha na tribo Mamanwa nga natindog kumo sa liwat nga gintutudlok nga Forest Guard and Philippine Eagle Foundation or PEF ha kikapagsumpayan na Department of Environment and Natural Resources kundiin tatawagon nila nga mga bantay kagurangan. Naging pasaro ni tribal leader Banagbanag tinuod nga dati nira nga ginihimo ang napaturapak nga pagpamumusil o pagdakop kini iba-ibang mga klase hayop nga nakatamsihan kagurangan sugadhan na baboy halas nga bugsok. Pero didahan may paklaro ha ira ang importante nga papel nira ha kalibungan ang mga balaod nga nagdidiri ini ira na ini ginundang nga nabulig na lugudiraya na pag-monitor nga na pagkilala han iba-ibang mga klase in wildlife kagurangan. Kabati ako ako nabatian dito ha Palantawan ha kanan Biska bye-bye Biska bye-bye ito akong nabatian
parehohan agilagod hiya. Waray ako makakita. Tingog let ako nabatian. Gain training man kamihan pareho iyo nga sugadinit. Makabati ka nga ni sugadini, amo tong Philippine Eagle na iton. Hato nga mga panahon sir, it amon nakukuha kagurangan na kuante ni mga baboy, bugso, amo miro. Tikanghan amon pakahibaro nga iton ginbabawal ni ra wala na kami iton manguha. Kung hinuit makakita ito nga mga gindiri, alayong kita pag diri pagkuha kay gimbawal ito nera. Ngan ako nagpasalamat ako nga kinmanhi kamo para kami mahabaro kung anot gindiri nga para hangkan kanan agila. Naisusulod ang naging pasaro nga napanawagan ni Juni Banagbanag at tema sa selebrasyon ng Philippine Eagle Week nga nagahatag doon ha koneksyon han aton agila ngan mga tribo nga nasarig ha kagurangan ngan amoy ni an the Philippine Eagle and indigenous peoples, protecting our forests, protecting our future. Pangatapusan, gintagan ni na pasanungog nga pasasalamat ang napira nga mga empleyado na Department of Environment and Natural Resources nga magre-retiro na kahuman han pira ka dekada nga produktibo nga pagserbisyo han buhatan ngan han gobyerno. Hausa nga programa gintawag nga Salamat Mabuhay. Gintagan hin na kaangayan nga pagkilala han ay mga naiamot nga na mga sakripisyo nga ginhimo para maipatuman ang maupay nga mandato ang Department of Environment and Natural Resources. Ang naging pamahayag ni Director Leo Van Hugwan ang magre-retiro nga Regional Director ng Mines and Geosciences Bureau or MGB din Rion 8, iyagin na ayat ang mga empleyado nga magtrabaho na maupay nga kinasingkasing nga diri tugutan maparong ito nga passion for work. Have passion in everything that you do. Not only in work, but of course, most importantly, you show passion as well when you have your other activities. Pasalamatan naman ni Tirso Parian Jr., ang Regional Executive Director ng DNR Region 8, nga nagpatapon hanap padayon niya bulig hanap buhatan ay padayon niya panlimbasog kahuman na serbisyo ha gobyerno. Ang unong nga magre-retiro ng empleyado han DNR ang MGB Regional Director Leo Van Hugwan nga nagserbihin 43 anyos ha iya buhatan. Senro Marcialito G. Torres Sr., 38 anyos. Administrative Division, Chief Natividad Youth, 43 anyos. OIC and Senro, Edilberto Caidlang, 40 anyos. GSS Chief Virginia Tamayo, 42 anyos. Ngan HRDS Chief Leia Salazar, 30 anyos. Ang paghimuhin Salamat Mabuhay na programa ha mga magre-retiro gin mamando pinaagi han Civil Service Commission number 7 series of 1998 ngan ginadaptar naman ng DNR ha panahon ni DNR Secretary Horacio Ramos bidahan 2010. Para han balita kalibungan, Chito Morante. Iyo palahimbatian ang DENR Balita Kalibungan. Mupay nga takna mga kasangkayan, ani kita natong taramdahan ang kalibungan on Facebook. Naniningin papadanga tayo, pinagin mo pa yung kabuluton na Department of Environment and Natural Resources. Pinagi ang aton Regional Executive Director Tirso Parian Jr. Sugad manggihapon na naton Assistant Regional Director for Management Services, Dr. Art Salazar. Sugad manggihapon Assistant Regional Director for Technical Services, Forester Jose Elmer Bascos. Nga napanlimpasog gihapon ang Regional Strategic Communication and Initiatives Group o kon RC nga minamangluhan ni Ms. Maita Reyna Gomez Ufgang. Ngan ibang kaupo de opisina, Ma'am Rowena, Ma'am Perlis, Ma'am Bonavi, Ma'am Hedy, Ma'am Hazel, Sir Johan, Sir Ogie, and Sir Saide. My name
is Chito Morante. Yan ang adlaw, aton paghimang rawan an may tungodan Philippine Eagle o kun Philippine Eagle Week. Okay? And the Philippine Eagle and indigenous peoples protecting our forests, protecting our future. Ang aton bisita ay katamang raw mga kasangkayan, amo an OIC Chief and Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section or PAMBCs of the Conservation and Development Division or CDD and DNR in the person of Miss Angelina Lantaho. Mapayong aga, Ma'am Angie. Good morning, gihapon, Sir Chito. Nga naaton nga tanan nga mamarati. Okay. Mapay nga aga. Tungod nga naton ginistoryahan or pag-iistoryahan rather, amo ang kabahin ng Philippine Eagle. Iton una tanan, hatagi daw kitahin halipot nga background nga description kabahin hini nga aton gin kikilala como Philippine Eagle. Ma'am Angie. Okay, ini nga Philippine Eagle ang pinaka na-symbolize ini aton nation. Majestic inihiya nga eagle. It iya ini scientific name Pithecovaga jefferyi. It iya local name gintatawag iyang agila, haring ibon, haribon, amo ito't mga tawag ha iya hit aton mga local constituents. Ngan kuan inihiya, yan na national bird inihiya naton. Through Presidential Proclamation number 615 nga na-declare ini didahan July 4, 1995. Kaman itiya conservation status sinihiya critically endangered. Kay matungod nga guti ay nalahin niya din hiya aton Pilipinas ngan hirani hiya nga ma-extinct bangin na hiya mawara. So critically endangered. Ngan endemic inihiya, meaning, aan hilahiya Pilipinas makikita. Only in the Philippines. Kaamo nga gintatawag nga Philippine Eagle kay aan hilahiya na ukoy ha Pilipinas. Makikita la din ha Pilipinas. Ngan, usa inihiya nga giant forest raptor. Usa inihiya tutulo nga pinaka largest nga eagles in the world. Ngan inihiya nga Philippine Eagle amon pinakadako. Hini nga tutulong nga largest eagle, hiyat pinakadako, ngan rarest nga eagle. Ngan na-symbolize inihiya hit aton Filipino spirit kay kuan kita nga mga Pilipino resilient hit mga challenges. As tagyapit on Philippine Eagle. Yeah, that's right. Talking about the situation, Ma'am Angie, ano ang i-representing kamutangan? Yan na, kumpara, no? Han na nag-aging katuigan, Ma'am Angie. Okay. Yan na, critically endangered, it is conservation status. Tikang hanuna, pag gindeclare yan IUCN, hasta nga dayan na, critically endangered na gyapon hiya. Kay, iton baga latest nga count, bagan 400 pairs na let adi wild. Pero, di rin pa ito natin i-confirm kung talaga 400. Bangi may na nadugang, kay siyempre may na anak nga mga bago nga iglet. So, di rin pa natin ito na-confirm. Pwede ito yan na ibanan, pwede liwat yan na dugang. So, amo nga nagpapadayon hiya nga critically endangered. Matungod nga, iya kadamo, itiya population, sinisiring nga, guti ay nala, nga na hirani na hiya nga bayang maubos. So, kinanglang protektahan. Okay. We just would like to know kung ano ba talaga ang importansya, talking about the importance of the Philippine Eagle, ang importance and presence ng aton Philippine Eagle aton kagurangan nga para malibsog nga balance of ecosystem. Ma'am Angie. Okay, Philippine Eagle, usa ito yung top predator. Hit aton Philippine rainforest. Meaning, na kuan ito hiya ito, bagay ito niya, ginpoprotektahan niya ito na aton rainforest, bagay hiyan umbrella, na provide hiyahin protection, hit ada ha aton mga kaguguban. Nga tanan nga biodiversity, nga ada didat aton kaguguban, nga tanan nga life form, ginpoprotektahan niya. That's why hiya ginsisiri nga top predator. Ibig sabihin, kumbaga hiya,
kaya nga ginsig nga niyang haring ibon, kay hiya it pinaka, hiya king hiton dida nga territory, kay territorial man inihira. Hiya king dida territory nga poproteksyonan niya it tanan nga life form nga ada dida hit usa nga aton rainforest. Ngan matungod hito, kinahanglan hiya magpapakita nga strong, powerful. Gin kukuan niya, gin poproteksyonan niya at aada nga mga life form ngan sugad man it iya lifespan nga nat iya ginkakaon nga tanan it iya ginuukyan ada hiya itong mga dipterocarp trees nga tanan ito nga ada dida ginpoproteksyonan niya. So consider niya nga pinaka-highest nga life form dida usa nga rainforest. Okay. You were mentioning a while ago about the critically endangered nga species in natin Philippine eagle, ano? Now, we just want to go further and dig deeper kung ano ang mga major nga hinungdan nga naiklassifikar man kumo usang critically endangered nga species in natin Philippine eagle, Ma'am Ingy? Okay. Amo ito hiya nga bagan embedded hiya nga indicator in hiya hinusang nga healthy environment. Kay kun may ada usa nga Philippine eagle usa nga rainforest, ibig sabihin maupit iya forest cover, healthy iya environment. Kay iton Philippine eagle diri hiya maukoy kun maaram hiya nga diri hiya ma-survive. That's why indicator hiya nga usa nga iya territory healthy ngan diverse environment hito dida nga usa nga lugar. I see. Did we have some interventions? May dapat kita mga intervention nga ginihimo para malikyan an dire-diretsong kawara ini nga aton Philippine eagle haton kagurangan, Ma'am Ingy? Okay. Kung intervention, may nakita ginhimo nga intervention. Sugad hiton amon ginbubuhat amon ginbubuhat hiton CDD specifically pang BCS. It amon mga ginbubuhat nga communication, education, and public awareness para maedukar it nga mga tawo nga ada dida nga naukoy ha community nga hiranit ginuukyan hiton Philippine eagle. Maedukar hira nga dapat protektahan ini nga aton mga wildlife. Diri lang Philippine astat iba nga mga wildlife nga ada dida, ma-flora man ngan ma-fauna. Ngan labot la ito nga intervention, may ada kita mga ginbubuhat nga gindideputize naton inihira nga mga mga local constituents para bantay lasang, bantay gubat, dideputize sila para mabuligan kita nga proteksyonan ini nga aton mga wildlife. Labot lahito, may nagkakandag kita monitoring hini nga mga Philippine eagle sites para makita naton kung talaga ada pahira or kung naproproteksyonan talaga iton monitoring sited Philippine eagle. So amo ito nga may ada kita ginkakandak quarterly nga monitoring hit regional eagle watch team din niya region 8. I see, okay. Now, Ma'am Ingy, din haton na region, hain ang mga kumpirmado nga lugar na may ada kita mga sightings nira, no? Ngan ginkikilala ko mo Philippine Eagle Sanctuary. Now, anong gihapon ang aton activities nga ginihimo hini nga mga lugar para masiguro naton nga maproteksyonan, maproteheran ini nga mga Philippine eagle kaupod nan ira mga natural nga mga orokyan. Ma'am Ingy. Okay. Diniha may da kita koan Leyte nga na Samar nga na Southern Leyte. Diniha Samar ang latest talaga nga na-confirm nga may ada kita Philippine eagle ha Barangay Karayake Hamaslog nga diin may ada kita na
na rescue nga Philippine Eagle, HIES Maslog, na rescue kit ito nga Philippine Eagle dito ha Barangay Karayakay. Ngayon na ito nga Philippine Eagle ato ha temporary nga gindi-deposit ha Philippine Eagle Foundation na Davao. So usait hiya nga confirm talaga nga site. An ikaduha andi diha Barangay Bulwan ha Kalbiga. Nga diin may ragyapon nakita or nababatian nga call hit Philippine Eagle. Hiton base hiton mga interview hit mga local constituents nga nakakabatihira hito nga tingog hit Philippine Eagle. Although waray pa ito hiya makita in personal hiton aton monitoring team, pero ito nga nababatian nira nga call usa na ito nga sign or pag-confirm nga may adaya Philippine Eagle. An ikatulo, didiha kuan ha Taft Philippine Eagle Sanctuary. Gin-declare nga nito yung Philippine Eagle Sanctuary didiha Taft Eastern Samar kay may ada ito iglet nga na kita dito. Pero yan na, baga waray through hiton mga interview local naton nga constituents, bagahin waray nira nakikita nga bag-o yan nga latest, pero gihapon may danira nababatian. So posible ito hiya nga nababatian nira tikang ito didiha Kalbiga, Habulwan, pwede liwat ito ang dating nga gin kuanan dating nga Philippine Eagle didiha Taft. Ang sunod liwat didiha Mount Turao, San Jose de Buwan. Pero akon pa pag-analyze namon hiton team nga posible ito range ito kananti kang hamaslog nga daha Mount Turao amo manggudit iya soaring range. So may posibilidad dito nga ada ito hiradida nga mga Philippine Eagle. Hasamar ito nga side. Kung diliwat kita Leyte, andi diha Barangay Kagbana ha Burawin. Based on interview gihap ni han aton mga partners han Arpaw ni Sir Yuhan, may adanira nababatian nga mga call hin Philippine Eagle. Although wala pa hira makakitahin actual and personal, pero may dagapira nababatian nga call hit Philippine Eagle. So may daghap posible nga may adagud talaga dida. An usaliwat ha Southern Leyte ha barangay Silago, Southern Leyte, nakadto na ito ang mga taga Philippine Eagle Foundation pag-confirm gihapiton nga sighting sa Southern Leyte. Pero nag-pray kita nga talaga makita nira kay amot ira target nga talaga makita nira at actual didto ha Silago. So amo ito an aton mga sites nga may din ha Region 8. Okay. Thank you very much, Ma'am Ingy. You're watching Taramdahang Kalibungan on Facebook. And we'll be right back just right after this. Sa mga corals nangingitlog ang iba't ibang isda. Mga bagong isda ay nabubuhay at naninirahan hanggang ganap na lumakas. Sa malinis na karagatan, sila ay lalaki. Mangingisda ay may mga ani sa tamang panahon. Mga isdang aabot sa ating palengke upang tayo ay may isda sa ating hapagkainan. Kung mga corals ay nasisira dahil sa ating mga gawain, paano na ang hanapbuhay nila? Paano na ang isdang pagkain natin? Kung wala yun, wala nito. Bawat uri ng buhay ay mahalaga para sa isa't isa. Maaaring isipin na ang isang uri ng ibon ay pwedeng wala sa likas na tirahan nito. Subalit, kung wala ang ibong ito, dadami ang pesting kinakain nito. Pesting pagkain naman ay palay, lubos na sumisira sa taniman. Pagkalugi sa hanapbuhay ng magsasaka, dulot din ay kakulangan ng bigas sa mga palengke. Kaya kung wala ang ibong ito, paano na ang kabuhayan nila? Paano na ang bigas natin? Kung wala yun, wala nito.
May mga bundok na malawak ang kagubatan, natirahan na maraming uri ng hayop. Dahil sa likas na ganda, magandang tanawin at pasyalan nito, nagkakaroon ng hanap buhay ang mamamayang nakatira sa paligid nito. Kainan, tindahan, tirahan, at kung ano-ano pang mga negosyo. Mahalaga na manatiling maayos ang bundok at kagubatan. Kung ito ay masira at mawalan ng likas na ganda, paano na ang kanilang kabuhayan? Paano na ang ating pasyalan? Kung wala yun, wala nito. Taramdam ang kalibungan. Mga kasangkayan, we're back right here aton taramdaan ang kalibungan na kundiin aton kaistorya ang OIC Chief ang Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section or PAMBCs and Conservation and Development Division or CDD and the Department of Environment and Natural Resources in the person of Ma'am Angelina Lantaho na kundiin atong ginirestoryahan ang Philippine Eagle Week. The Philippine Eagle and indigenous peoples, protecting our forests, protecting our future. Ma'am Ingy, may adak kita ginoobserbar nga gintatawag na Philippine Eagle Week, no? How do you think about this? Ti pa na ini nagtikang ano panuyuanan nini, Ma'am Ingy? Okay. Ini nga Philippine Eagle Week, gin-declare ini didahan February 24, 1999 nga through Presidential Proclamation number 79 gin-deklarar inihiya kay dapat naton i-celebrate every June 4 to 10 nga Philippine Eagle Week. Every year nagkakandak kita hini nga celebration, i-celebrate naton ini. Nganya na nga 2021, ika-23rd year na naton nga celebration. So, tikang didahan, 1999, nga daya na, every year na kita nagsi-celebrate ini. Iba-iba lat aton theme, tema kada tuig. Iba-iba. So, ang purpose ini, kung kay ano nga gin-celebrate naton, syempre matungod nga in aton Philippine Eagle, critically endangered na hiya. So, para maprotektahan, kinahanglan i-celebrate naton, kuan naton ang mga tawo, nga ini nga Philippine Eagle, critically endangered, may posibilidad nga maubos, ma-extinct. So, kinahanglan protektahan naton hira nga tanan na remaining nga population nga ira habitat. So, amin nga kinahanglan naton pag-remind ba tawo nga diri kita mga limot nga national bird na itiya naton, kinahanglan naton hiya protektahan para dumamo pa, para makakita pa aton mga future generation. Ngan mga una nga panahon baga ginihimula nga madalila nira pusilon, madalila nira ibaligya. Amo nga gin-declare ang June 4 to 10 nga Philippine Eagle pagpahanumdumit mga tawo nga diri pwede niyo basta-basta la papatayon it Philippine Eagle. May da mga balaod nga susundon para maprotektahan ini nga aton pride, nation's pride. So, amo nga kakandak naton every year at Philippine Eagle Week. Yeah, that's right. Mo pa itong mo nga ni na-mention, nga amo na niya na iton aton national bird, no? Yeah. Kaya hadtong mga panahon, hanagot ay pahisaryuhan, aniya kilala actually nga si Anmaya, no? Kaya gindeklaran unang mga panahon, amo nga ninin mga ginaalagaan ni seryuhan ang unang mga panahon, Maya, no? So, aniya kilala ang Maya as Philippine bird. Pero yan na, just lately, ginaranan na ang agila nga aton Philippine bird. No? Anyway, ang tema, as what I've been saying earlier, I've mentioned actually twice na siguro, since kita nagpika nga naton program, ang tema naton para yan nga ito igamo ang the Philippine Eagle and indigenous peoples. Now, protecting our forests, protecting our future. Now, pwede ba ang imo ma-explain Ma'am Ingy kung ano ang mensahe ang message nga ginuuno dining aton theme, and then in particular ano ang connection ha aton Philippine Eagle ngadto aton indigenous peoples, Ma'am Ingy? Okay. Ini nga theme aton theme yan nga Philippine Eagle and indigenous people protecting our forest and protecting our future.
Aging ko compare naton it aton Philippine Eagle ha aton mga indigenous peoples kay ano po nga duha ato hira na ukoy hiton aton mga kagurangan. Public knowledge man ito nga aton mga IPs didto manggod hira natawo didto hira ging ko consider nira it aton mga forest nga kuan nira inin nga ancestral domain. Kumbaga ira ito urokyan ato hira didton ato hira maukoy ngan ato nalahira mawara. Pareho at Philippine Eagle. So ging compare hira kay hira it maprotekta hini nga aton mga kagurangan. Matungod ging ko consider nira ito nga aton forest nga home. Ira mga balay, habitat nira. So amo ito nga ini nga theme naton yan na-relate ito ha ira nga Philippine Eagle nga nit aton indigenous people. Nga hira poprotektahan nira aton mga forest, nga poprotektahan liwat iton aton mga wildlife nga aada didahiton mga aton rainforest. Pero hanon ang mga panahon inin waray pa man hadto bagagin kukan nga mga balaod party ni wildlife. So bisan ano pwede lang nira kung gusto nira magkuhahin mga wildlife kakaunon nira pwede. Pero yan na iba na ginre-regulate na naton ito na mga ginkukuha nirang mga wildlife. Example it ira mga offer may naman nira ito mga offering mga rituals ginre-regulate naton nga kung pwede ira kukuhaon nga wildlife as offer mga least concern nga mga wildlife diri ang mga critically endangered. So gintagan hirahin edukasyon kuanan hirahin mga training sit aton mga bag-o nga laws in wildlife para mahibaro hira nga dapat may ada kita i-regulate naton ito nga iyo ginrespetuhan naton ira mga beliefs, mga cultures, mga traditions pero may limitasyon. So amo ito may na naton mga intervention na ira nag-training na naton gindi-deputize naton hira mga bantay gubat, bantay lasang para makabulig hira aton pagproteher ini nga aton forest nga aton mga wildlife. Okay. Now, Ma'am Ingy, tipaw na makakahato yung protection ha aton tidiraon niya panahon. An aton pagpanalipod han na aton kagurangan ha pagkayana, Ma'am Ingy. Okay, see. May da kita mga balaod para maproteksyonan naton aton mga wildlife, flora and fauna nganit aton mga kagurangan kay para ito aton future generation. Ipa-practice naton ang sustainable nga paggamit hini nga aton resources. I-regulate naton aton mga paggamit hini nga aton resources para may mabilin pahit aton mga future generation. Para ini nga aton biodiversity ma-maintain, ma-balance sila gihapon aton ecosystem bisan may da kita gingagamit, may da kita ginkuha dito, i-regulate naton para ma-maintain lagi hapon aton biodiversity ngan ang yung sustainable use ipapadayon naton para iton aton future generation may ada pa nira magamit, payda pa nira makita ngan para gihap future hiton sunod pa nga mga henerasyon. Diri lang hiton niya na. I see. Kasi Ma'am Ingy madamulot ang aton gipakinan ko nga ni Sir Johan sing niya mas maupay ko no. Maghulat ko no kita hiton kabaturan ni Ma'am Ingy kay good pagasayo dit mga sugad dinhi nga mga butang ano. So hain ba din niha aton may da kita makakategorize ano nga mga IPs ngan how do we go about this? Paano naton magiging kasugbong pagproteher na aton Philippine Eagle nga nan European kung maidaman na Ma'am Ingy? Okay. Di na Region 8, waray kita din mga indigenous people nga dinhi gud ha aton nagtikang.
Pero may da mga migrant nga nakanhinala aton nagbiyahe nga ni dinhi na temporary nga naukoy. Usahay amon nakita nga na-interview pa nga ni andito ha Barangay Kagbana usa nga manwa nga 5 na lainihira ka families didto kay an iba kuno nag-migrate na liwat ngadto Mindanao. So talaga characteristic hininira na biyahe talaga hira diri hira na stay putin usa nga lugar nabiyahe ra ngadtuhin ibang nga lugar nga pwede hira mamay adanira bagahin sinisiring nga magmaupay ira kabutang. Pero ito didi nga amon nakita nga dito ha Barangay Kagbana. Nakita na mo nga baga at home naman hira. Kay may ada na nga ni ginhimo na hiya nga barangay tanod, deputize na hiya nga bantay gubat, baga nafe-feel niya nga kuan na hiya gintatagan hiyahin importansya, gintatagan hirahin power, gintatagan hirahin responsibilidad. So based on iya pag an interview nabulig hira nga magprotektahan ini nga aton mga kalasangan, ini nga aton mga forest. Ngan ito nga mga Philippine Eagle ngan nga tanan nga wildlife nga aadto didto ha Barangay Kagbana. In particular kay di aadto man hira naukoy. So kumbaga inin bulig na hira. Ginbubulig naton hira heat protection hini nga aton mga wildlife. So kumbaga gintagan naton hiran responsibilidad para diri nga hanuna naghahunting la kuno hira hini nga mga wildlife ginahunting nira kakaon nira pero yan na upod na hirat pagproteher hini nga ato mga wildlife gintagan hirahin bagan responsibilidad nga bumulig hira het DNR nganit mga local communities nga maproteksyonan ini nga aton mga wildlife. Philippine Eagle nganit iba nga mga hayop nga adaha aton mga kabugkiran. Yeah, that's right. Do we have some programs na Department of Environment and Natural Resources, no? Pag-humpay, nga may kalabutan, pag-isumpay, hanaton protection, hanaton Philippine Eagle, Ma'am Ingy. Ngan, ano daw laan estado yan, aton implementation ini? Conservation and Development Division, didit amo na division na dinhi regional office. May na kita programa nga Protection and Conservation of Wildlife program. So ini hiya programa ini pero may ada ito ka sunod nga activity. And this is nga population and habitat monitoring and protection of priority threatened species. So usay ni nga threatened species ang Philippine Eagle. It amon activity sugadhan akong kanina gin sering nga mga aktibidades. And siyahan nga activity and monitoring han Philippine Eagles sites. Quarterly namon ini gin mo monitor ito sa katuig nakakaupat. Ginkakad to gin mo monitor ito nga mga Philippine Eagle sites nga dinhi Region 8. Then aside hito may ada pa kami ang gisisiring communication, education and public awareness. So sumpay hito after hiton monitoring, nagkakanductin SEPA para pag-remind it mga tao, pag-instill ira mga una-una nga may ada kita programa, may ada kita Philippine Eagle nga dapat naton protektahan. So amo ini good it pinaka-importante nga programa para it mga tao maedukar. Ngan sunod pa, may da kita ang quarterly monitoring ining usa nga division iton enforcement nagkakandak hiran surveillance, patrolling hini nga aton mga protected areas ang gisisiring nira nga lawin. So upod na ini hiton activity. Although diri ini didihit amon division pero kanang DNR gap ini programa. So amo iton it mga activities hit DNR nga i-implement para hit protection hit aton mga threatened species.
Okay, mga kasangkayan, you are watching ang Taramdahan ng Kalibungan on Facebook. And we'll be right back just right after this. Stay tuned. Sa mga corals nangingitlog ang iba't ibang isda. Mga bagong isda ay nabubuhay at naninirahan hanggang ganap na lumakas. Sa malinis na karagatan, sila ay lalaki. Mangingisda ay may mga ani sa tamang panahon. Mga isdang aabot sa ating palengke upang tayo ay may isda sa ating hapagkainan. Kung mga corals ay nasisira dahil sa ating mga gawain, paano na ang hanapbuhay nila? Paano na ang isdang pagkain natin? Kung wala yun, wala nito. Bawat uri ng buhay ay mahalaga para sa isa't isa. Maaaring isipin na ang isang uri ng ibon ay pwedeng wala sa likas na tirahan nito. Subalit, kung wala ang ibong ito, dadami ang pesting kinakain nito. Pesting pagkain naman ay palay, lubos na sumisira sa taniman. Pagkalugi sa hanapbuhay ng magsasaka, dulot din ay kakulangan ng bigas sa mga palengke. Kaya kung wala ang ibong ito, paano na ang kabuhayan nila? Paano na ang bigas natin? Kung wala yun, wala nito. May mga bundok na malawak ang kagubatan, natirahan na maraming uri ng hayop. Dahil sa likas na ganda, magandang tanawin at pasyalan nito. Nagkakaroon ng hanapbuhay ang mamamayang nakatira sa paligid nito. Kainan, tindahan, tirahan, at kung ano-ano pang mga negosyo. Mahalaga na manatiling maayos ang bundok at kagubatan. Kung ito ay masira at mawalan ng likas na ganda, paano na ang kanilang kabuhayan? Paano na ang ating pasyalan? Kung wala yun, wala nito. Taramdahan ang Kalibungan. Okay, gentlemen and ladies, we're back right here aton Taramdahan ng Kalibungan on Facebook. Nga kundi, aton ka istorya ang OIC Chief and Protected Area Management and the Biodiversity Conservation Section ang Pambi Seas and Conservation and Development Division or CDD and the Department of Environment and Natural Resources in the person of Ms. Angelina Lantajo. Okay, Ma'am Ingie, we would like to ask you as we go along with our conversation, labot lahan na Department of Environment and Natural Resources, may na ba ibang grupo, no? Or ahensyahan gobyerno o bisan tigang ha private sector, no? Nga nabulig hini nga aton na advocacy, no? Nga talwason ang Philippine Eagle ha total extinction. Ngan another thing is that tipaw na no hira nabulig ngan how do they go about in helping hini nga aton panoyo? Ma'am Ingie. Okay. Aside from DNR, meda kita NGO nga nabulig ang Philippine Eagle Foundation. Amoy nihira ang talaga partner het DNR para maproteksyonan ini nga mga Philippine Eagle. An ira ginbubuhat captive breeding. May ada nira mga gin-breed dito Philippine Eagle Center nga mga eaglet, mga ginhahatch ni nga mga captive breed nga mga eagle mismo a center. Kumbaga, ada inihit ira compound, bagalaga pinihiran bagahin free nga ada dida na naglulupad-lupad, ato na ukuhit mga kahoy, pero may ada nira, kumbaga, captive hira. Diri parehot iba nga mga eagle nga adi talaga wild, adi ha ato natural forest, natural habitat nira. So inihira, nabulighihap kung may ada mga nakakaptive or nare-rescue nga mga Philippine Eagle nga haaton mga regional offices nabulighira para ini ma-release nga tuha natural habitat. Usa nga example anay nabudi diha Maslog, nag-aro kita hin bulig ha ira han Philippine Eagle Foundation kay inin may adahira mga hirat may kapasidad pag-rescue, pag-rehabilitate ni mga Philippine Eagle. Kung may daman nare-rescue nga Philippine Eagle, kung healthy hiya, ready to release, physical assessment inihiya, gin-release inihiya after pera ka weeks kung waray ni kung diri hiya injured. Pero kung injured hiya,
kinahanglan niya i-rehabilitate. So, gindadara ini nga to Philippine Eagle Center para ma-rehabilitate. So, ato nga hiis maslog, kinahanglan niya i-rehabilitate, matugod nga na injured hiya. May niya samad. So, gindara hiya nga to Philippine Eagle Center para ma-rehabilitate. In fact, hasta nga daya na adto pa hiya didto, wala pa hiya ma-release kay answeringan taga Philippine Eagle Foundation, ipapartner anay ni rahin usap mga eagle para magkaadahin iglet para ira ma-preserve dito center. Pag okay na, iton anhi is maslog, ibabalik ni rangan hiya maslog pag-release. Basically what han webinar nga na batian namon han taga CDD, han taga regional office, nga conductan BMB, nagpakita hira han mga Philippine Eagle nga gin-release han Philippine Eagle Foundation. May da nakita na kung dito hadto nga webinar nga ginpasalidahan BMB, dito Shocon, may daliwat dito Sambuanga, gin-release nila dito nga mga Philippine Eagle, nga nagbulig mga taga DIN Regional Office dito sa Buanga ang Philippine Eagle Foundation. Ngahan taga LGU nga kundiin ato nga eagle nakita. So amo init atong talaga partner it Philippine Eagle Foundation. Nganit LGU nabulighap pagproteher. Pero kung han mga technical capability pag-preserve, pag-protect han Philippine Eagle Foundation, it may da capacity. Yeah, okay, that's right. Anyway, para lot katawhan Mama Ingy, ilabi na ato mga lugar no nga ginuokyanan ato na Philippine Eagle nga iba pa nga mga wildlife species ano ang dapat na era bubuhaton? Okay. Pinagkasyahan talaga nga dapat naton taganhin responsibilidad nga mahangyo kitang suporta it LGUs. Iton nga mga komunidad nga kundiin makikita ini nga aton Philippine Eagle. Din Region 8, maski din region nationwide, bugog sa Pilipinas. Kahira iton aton dapat talaga aruan hin bulig maprotektan kahira aadto na ukoy ini nga mga lugar. Kita nga kami nga mga taga DNR nahatagla kita mga technical assistance hiton ngan pagpasabot pag-educate ta era. So hirait dapat naton ginaaruhan hin bulig nga suporta nga sundon naton it mga balaod, it existing nga mga balaod nga may ada pagproteher ini nga mga wildlife. Para diri maubos ini nga aton mga wildlife. Kinahanglan sumunod kita ini nga mga balaod kay may kaakibat ini nga mga penalidad kung in kaso may damadakop nga nag-illegal, may kabalikat nga mga penalidad. So ito nga ginahangyo naton it mga constituents dito't mga barangay nga ngaranan ko kanina nga may da mga Philippine Eagle sightings nga sumunod kita't balaod. Ngan buligan kami nga maprotektaran ini nga Philippine Eagle. Nganit iba pa nga wildlife din nga aton na bugos nga Pilipinas. Okay, thank you very much, Mama Ingy. Now, para liwat hining aton na celebration na Philippine Eagle Week 2021, ano ang mga activities nga iyo na ginaandam at mga nakaplano na paghimuon, Mama Ingy? Okay. Ang naka-line up nga activity, hanya ng Philippine Eagle Week Celebration 2021. Amon ang usual, papaghimo kami, papaghang kami hin tarpaulin, streamer, hit celebration nga naada di na nakabutang ang theme han tuig. So naghang kami hin streamer dito haamon
dito ha gate hiton DNR Regional Office ngan dito gyap mga field offices nga kinanglan maghanghirahin streamer nga di da makikita iton theme hini nga aton selebrasyon. Aside dito may da kita sugad ini usa ini nga naka-line up nga activity in collaboration with the ARPAW nga para pagpasabot hit mga tawo nga nagsiselebrar kita yan na hiton Philippine Eagle Week. Ngan kanina pa nga akong binalik-balik nagkandat kami ni SEPA dito ha barangay Kagbana, communication, education and public awareness ngan istorya ko dito tanan gin lecture and profile and Philippine Eagle kaimportansya an importante significance kung kay ano nga aton ini poprotektohan ngan an aton theme ano significance it aton theme yana. So nga tanan ini igen papahibaruhit mga tawo labi na didto hadto nga komunidad barangay Kagmana nga amo ging kadto didan Friday. So amo ini nga aside dito nagsepa nagmonitor liwat ang team Regional Eagle Watch team didto han kalasangan ha Kagbana. Gin monitor didto kun ano na yan na iton baga study dito kung okay pa ba iton mga ato nga mga dipterocarp trees nga diin aada dida nagro-rose it aton Philippine Eagle at aton mga wildlife. So usa ito ging monitor hini. Pero waray gad kita makakuanggudhin baga bisan makabati naman lahan iya call ngan waray kita makakita hin actual. Pero padayon laghihap kita nga nagmo-monitor maski waray kita nakita hin actual kinahanglan gihap kita mag-monitor bisan waray naton makikita may ada gihap panahon nga makikita naton ito hin actual personal sigpa personal encounter. So kinahanglan la naton hin kuan gihapon strength kinahanglan naton hin commitment para makuan naton it aton target nga makakita kita hin personal hit Philippine Eagle. So amon ton amon mga activities nga ngan may ada gihapon nag-attender han webinar nga conduct han BMB han party ni nga celebration. May ada mga taga regional offices, taga field offices nga namati hadto nga webinar nga gin spearhead han BMB. Didahan June 4. Yeah, Friday. that's right. Okay, Ma'am Ingy, siguro ko we also need patience. Samtang naguhulat kita. Yes, na makita patience. naton an bis naman ang huni kunuhan agila. Yes. Kaya mo ini ang paborito ni Sir Johan nga kuan nga iapet, no. Kaya may din iapetan pero kay tungod nga ani man niya din iya iton actually binuhian atong mga panahon. And anyway, iton we have talked a lot. Damo naton na istoryahan, damo nga mga topics na naton na touch. But then bangin may da ka pa baga nahingalimtan ano. May da ka pa mga ibang impormasyon nga gusto mo pa ipasaro, Ma'am Ingy. Damo nag akong ginya istorya haiyo parte ni nga aton activity yana nga Philippine Eagle Celebration, Parted Protection Conservation at Philippine Eagle, at mga program at DNR kung nag-aano. At akon la gusto ipahatag nga kuan ha mga tawo message nga sana burublig kita maprotektahan naton ini nga aton Philippine Eagle ngan iba pa nga mga wildlife nga ani aton kalibungan. Kinahanglan kita magburug support nga tanan nga sektor, ha gobyerno, ha local government, ha mga people's organization, mga NGOs, kinahanglan naton hinburublig collaboration para naton ini kabot
in maupay nga ini nga programa conservation and protection of wildlife. Kay kun diin Arla kami nga adiha CDD in particular nganit mga field offices diri namon makakaya ini hinamon la. So kinahanglan namon hin suporta ha mga other stakeholders para maprotektahan ta talaga ini nga aton mga wildlife. Okay, thank you very much, Ma'am Angie. We are giving you the opportunity to, of course, tell our televiewers, our listeners, and imong panawagan and mga parting words. Ma'am Angie, go ahead. Okay. Matungod nga damunan ako nayakan, parte protection, conservation, and helping eagle. It akon lagi nahangyo at aton mga stakeholders, nga tanan din Region 8 nga bugos nga kalibutan kung may daman makakabati pa. Hiton outside it Region 8 nga magburublig kita nga maprotektahan naton it Philippine eagle nga it iba nga mga threatened species, mga wildlife. Kay amula init aton mahatag ma-share nga aton future generation. Yan na pala dapat naton na buhaton it aton mga roles, it aton mga dapat responsibilidad para ma-proteksyonan naton ini, ma-implement naton it aton programa effectively, efficiently para it aton future generation. Para may dapanira makita, para may dapanira magamit, nga tanan ma-feel panira nga maupay pa man ngayon aton environment, maupay pa man aton mga kabugkiran, damo pat aton mga wildlife. Waray kumbaga ginsalinan hira, ginbuligan naton tagsa-tagsa para matagan pa naton at aton mga future generation hini nga mga rekurso nga anit aton kalibutan. Kaya i-save natin aton wildlife, i-save natin at aton Mother Earth. Salamat sa iyong tanan. Okay, thank you very much, Ma'am Angie, mga kasangkayan. This has been Taramdanan Kalibungan on Facebook, nga kundi inging kaistorya naton. And OIC Chief on Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section, or PAMBCs, of the Conservation and Development Division, or CDD, and the Department of Environment and Natural Resources in the person of Ma'am Angelina Lantaho. Nga kundiin aton ginrestaureahan ang may tungod ang Philippine Eagle Week, the Philippine Eagle and indigenous peoples, protecting our forests, protecting our future. Ngan kundiin dinin aton na taramdahan ng kalibungan ini ginpadanga tayo pinagin mo pa yung kaburuton na Department of Environment and Natural Resources. Pinagin aton Regional Executive Director Tirso Parian Jr. Sugad mangyapon, Assistant Regional Director for Management Services Dr. Art Salazar. Nga nasugad mangyapon, Assistant Regional Director for Technical Services Forester Jose Elmer Bascos. Ngan hapan bimbasog gihapon han Regional Strategic Communication and Initiatives Group o kon RC. Minamangluhan ni Ms. Maita Reyna Gomez Sokdang. Iya mga kaupo da opisina. Ma'am Rowena, Ma'am Perlis, Ma'am Bonavi, Ma'am Hedy, sugad man ni Ma'am Hazel, Sir Johan, Sir Ogie, Sir Saide. My name is Chito Morante, and this has been Taramdan Han Kalibungan. Ayos. Iyo palahibatian ang Taramdan Han Kalibungan. Usa nga programa nga nagahatag hay iyo'y kasayuran, may tungod ang mga serbisyo o aktibidades sa DENR, ang Department of Environment and Natural Resources Harion 8. Taramdan ang Kalibungan. Nagpapahayag ang mga ibabroanan o mga pangasoy ang mga hintutungdan, kabay ng pagbagohan atong klima o climate change. Taramdan ang Kalibungan. Minsan isang araw ako'y nanaginip, ang inang kalikasay umiinig ng awit, mga huni ng
sayaw ng mga dahon sa banayad na hangin. Ang lamig nitong hangin kay sarap-sarap damhin. Ito ang nadama, nakita't narinig. Kay ganda ng paligid, mayaman ang daigdig. Sagana ang lupa kay linaw ng tubig. Kay sarap mabuhay sa ganitong paligid. Kay ganda ng kulay, mayaman sa buhay. Ito ang paraisong likha ng may kapal. Himig ng kalikasan, mahalin mong tunay. Ngunit ako ay nagising sa amoy ng paligid. Mainit na ang dampi ng malamig na hangin. Basura'y nagkalat, ang usok ay lumalagana. Anong nangyari sa sayaw ng mga dahon? Di ko na marinig masayang huni ng ibon. Malinaw na batis, nasan ka na